binigyan sila ng pagkakataon ni Bibi Inday na para linisin nila yung kasama nilang imahe. So, ang nasasabi ko lang po sa inyo, mayroon din ang ilan-ilan na mga kababayan kong mga Muslim. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Sinasayang nilang yung oras nyo at yung pagsuporta nyo. Huwag po natin kampihan yung taong alam natin na hindi makakatulong sa future ng ating bansa. Ang dapat natin suportahan yung makikita natin, mararamdaman natin yung tunay na malasakit at pagmamahal sa buong sambayanan ng bawat Pilipino. Hindi yung susuportahan mo dahil nabigyan ka ng pera, nabigyan ka ng posisyon. Aanuhin mo yung posisyon kung balang araw matatanggal ka rin. Pero balang araw, pamumuhian ka ng mga taong umigulo sa'yo, umigulo, rather, kaysa naman doon na dapat sa tamang direksyon. Huwag po tayong kumampi sa kasalukuyan. Ako masasabi kong kasalukuyan na administration ngayon. Pag ang tao puro kumakampi sa kamalian, ay hindi po matatawag na Pilipino yon, kasi ang totoong Pilipino ipaglalaban ang para sa sambayanan at kapakanan ng bawat Pilipino. Yun. Pero ma'am, ito na po, last question na. Kung ipagkukumpara po natin ang pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte sa ngayong pamumuno ni Bongbong Marcos President, what is your opinion? Anong nakikita mo? Number one na opinion ko or masasabi ko, malayong malayo dahil si Pangulong Duterte, pinaka-priority niya yung kapakanan ng bawat membro ng mga Pilipino. Hindi yung pumupulang siya para sa kanilang pangsariling interes. Kasi hindi naman natin lingid sa ating kaalaman, makikita naman sa mata or makikita yung mga ebidensya na mga nagawa ng previous administration. Unang-una na dyan, ginawa niya itong war on drugs para sa kapakanan ng bawat Pilipino, mga kabataan na someday malululong sa pinagbabawal na gamot. Hindi po dapat pagkumparahin ang previous at saka present administration dahil ang previous administration minahal siya ng taong bayan dahil ramdam nila na safe sila, makakauwi sila ng safe sila, buhay sila. Kagaya nung napanood ko sa vlog or na-interview na isang mama na nagra-rider siya. Ngayon sabi niya, hindi ko na alam, hindi na natin alam, makakauwi tayo kung hindi natin alam kung buhay pa tayo. Dahil sa kasalukuyan ngayon, hindi mo ramdam yung safety, yung makakauwi ka ng buong buo dahil hindi mo alam sa bawat kanto or sa mga malalayong lugar ay nandoon nakasalalay yung buhay ng bawat Pilipino. Kita ko kanina kung bakit ngayon ang camp ng mga Duterte at saka camp ng mga Marcos nagkakaroon ng umpukan. Isa lang ang masasabi ko dyan, kasi parang gusto nilang manatili sa posisyon. Which is hindi na po dapat maulit ang Marcos administration ng panahon ng kanyang. At tandaan natin, si Pangulong Duterte nakatanggap ng mga masasamang mga salita. Tinawag siya ng mga anong klaseng mga tawag na hindi maganda sa pakinggan sa tenga ng nating mga Pilipino. Yung pag-ibig sa kanyang ama. Yes. Kahit yun man lang, tandaan na lang nilang mga Marcos family na kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, hindi mailalagay si Marcos Sr. sa ngayon na kinalalagan niya sa libingan ng mga bayani. Sana man lang maisip nila yon. Huwag naman nilang anuin na para lang masunod yung kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto. Hindi ba nila yung taong tumulong sa kanila? Tumulong si Sara. Nakatanggap si Sara ng mga hindi magagandang sinasabi ng mga Pilipino dahil sinuportahan niya si Marcos. Sana man lang isipin nila yon. Isinalang-alang ni Inday Sara yung pagmamahal niya sa tatay niya. Pinili kayong mga Marcoses. Sana po yung man lang maisip nila. Magkaroon sila ng utang na loob dahil ang utang na loob hindi po nabibili yan. Kahit milyones pa yan. Pero yung utang na loob,
At isa pang idadagdag ko dyan, pag gumawa ka ng mabuti, mamahalin ka lalo ng bawat Pilipino. Pero ano ba masasabi rin sa sinasabi ni Inday Sara, no? Yung may pasaring siya na ano ito, mangga gamit. Hindi, para sa akin, huwag nilang masamain yun. Kasi, kumbaga, parang tatay lang niya palabiro. Kumbaga, parang, siyempre, ano naman talaga, pag manggagamit. So, kung halimbawa, ikaw ay tatamaan ka doon, Yeah, I ano agree. sa'yo yun, di ba? Mangga, masarap. Manggagamit, di ba? So, para sa akin, kung ikaw ay makiti ng utak mo, iisipin mo dahil guilty ka. Yeah, Diba? I agree. Number one, guilty ka. Bakit mo inaangkin yung gamit, manggagamit? Kung talaga po, hindi ka manggagamit, eh, iwan po ang pilit, di ba? Yes. Ganun lang yung kasimple. So, sana yung mga Pilipino na naniniwala, kasi si Marcos ganito. Ako, Marcos ako noon po, pwede ko pang ipakita kasi hindi ko dala yung picture. Pwede ko pang ipakita yan na pinoto ko siya. At kasali ako sa commercial noong 2016. Tama ba? 2016? Kasali ako doon sa commercial na yun. Ipinaglaban ko siya. Sabi ko yung tatay niyo, ganito, ganyan. Ito yung mga natapos niya. Pero sana man lang, ang dapat sana na priority niya, ipagpatuloy niya yung nagawa ng tatay niya, nang sa ganun, makabawi-bawi naman Yeah, sila. agree. Wala kung ano yung pinagsasabi ng mga tao noon, yun na ngayon ang nangyayari ngayon. Oo. Na masasabi natin na yung pinagkakalat ng mga campaigns at dilawan ay totoo pala. So dapat, pero wala dinagdagan pa nila. At yung taong pamilya na tumulong sa kanila na tinuring silang tunay na pamilya, anong ginagawa nila, ginigipit nila. Ito pa yung masasabing malayang pamamahayag, press freedom, na hindi ka nga makakuha ng permit eh. Hindi mo alam kung saan ka maglalabas. Nung panahon ni Pangulong Duterte, halos every month may rally ang mga makakaliwang grupo. Hindi sila, basta as long as meron silang permit, welcome sila sa mga kalye. Nagwawala sila, nakakatanggap si Pangulong Duterte ng mga masasamang mga salita, mga kung ano-anong klaseng tawag sa kanya. Wala yung sa kanya. Kasi ang iniisip niya, yung kapakanan nating mga bawat Pilipino. Ma'am, ano ho yung nakikita nyo? Kasi sa kabila po ng umpugan ng Marcos Duterte Camp, pero yung panig ni Senador Amy, nasa mga Duterte pa rin. Bilang Marcos loyalist, Para ano sa yung akin, nakikita mo? sorry Yeah. for Amy. Yeah. Pero, kasi, para sa akin, wala akong masyadong, ano ko lang, magpakateko na lang si Senator Amy. Magpakatotoo siya, dahil pinili siya ni Sara. Kaming mga Duterte, gusto namin kung ano yung gusto ni Tatay Digong para sa kinabukasan at sumunod sa yapak niya. Pero ginusto ni Pipi Inday yung mga Marcos. Uulitin ko para malinis ang pangalan nila. Pero anong ginawa nila? Ginawa pang masama ang mga Duterte. Tama ba yan? Tama ba na yung tumulong sa'yo? Kung kulang na lang, apak-apakan mo na ng dalawang paa mo. Hindi yata makatarungan yon, President Bongbong Marcos. Uulitin ko kay Senator Amy, hindi po ako naniniwala doon. Ika nga nila, blood is thicker than water. Yun po yung masasabi ko. Sana po kayong mga Marcos, isipin nyo, nagpakahirap si Inday Sara. Ipinaglaban kayo sa lahat ng mga DDS. Pero anong ginagawa nyo? Kinigipit nyo siya. Kulang na lang nung araw ng first na umapak kayo sa kongreso kayong pamilya. Kulang na lang pati paa niya halikan nyo. Pero anong lumalabas? Pinapahirapan na yung taong nagpakabuti sa inyo. Nilagay kayo sa kumbaga galing kayo sa kampungat, ilalagay kayo sa ginto. Pero ginagawa niyo masama yung taong tumulong sa inyo. Sana naman po, be fair po kayong mga Marcoses. Especially kay Lisa Marcos. Sana naman isipin niya, hoy, Mrs. Marcos, Aranita Marcos, isipin mo, nandyan ka ngayon sa kinalalagyan mo sa Malacanang. Sana naman magkaroon kayo ng utang na loob at delikadesa. Naging first lady kayo ng Pilipinas. Dati-rati inaapi kayo kung ano-anong masasamang tawag sa inyo ng mga agents anti-Marcos. Pero ngayon, anong ginagawa nyo? Yung tumulong sa inyo, yun pa ang ginigipit nyo. Magpakatotoo po kayo. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you po.